Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Today is November 17, Friday. Ngayon, ang pag-usapan po natin ay itong tungkol sa dalawang bong. Dalawang bong na parehong gunggong. Yung isa pong bong ay yung kernel ng MMDA. Yung immediate boss nung mga traffic enforcer na humuli doon sa convoy ng ayon sa unang report, convoy daw ni Senator Bong Revilla. Ngayon, siyempre in-stop dahil bawal dumaan doon sa bus lane. Kasi ang dapat lang na dadaan sa bus lane, kaya nga tinawag na bus lane, ay mga bus, pang mass transport, mga bus. But meron naman pong ibinibigay na consideration sa ilan na VIP. Pero itong VIPs po na ito, ang binibigyan lamang ng chance or privilege na dumaan dito ay yung 5 pinakamatataas na government officials natin dito sa ating bansa, na ito nga ay ang Pangulo, pangalawang Pangulo, Senate President, Speaker of the House, at yung Chief Justice ng Supreme Court. Ngayon, itong convoy daw ng Senator Bong Revilla na biglang pumasok doon, dumaan, ay syempre hinuli ng MMDA. Pero nakipag-negotiate, alam mo na, ang gawain ng mga Pilipino na nahuhuli. Kung ano-anong mga palusot ang ginagawa. Kaya sinabi po, para makalusot, yung nakasakay doon sa convoy, na nandoon daw si Bong Revilla, Senator Bong Revilla, nakasakay daw doon. Convoy nga eh. Kaya, itinawag ngayon ng enforcer sa kanyang immediate superior na ito nga pong nagngangalang Bong Nebriha. Ngayon, siyempre, nag-usap yung mag-boss. Sino daw ba ang nandyan? Ano daw? Si Senator Bong Revilla daw. Nandyan ba siya? Opo, nandito, nakasakay. O di, sige na anya, palargahin mo. Okay? O di, lumarga. Kaso, kumalat sa social media, nabalita sa mainstream. Kaya, syempre, naging issue dahil nga po, bawal dumaan doon. So, ngayon, dahil sa pagiging bawal at na-involve yung pangalan ng poging senador, wala akong maisip na magandang adjective, kundi pogi lang. Doon siya sikat sa pagiging pogi. So ngayon, dahil may issue at bawal yon, na-involve yung pangalan niya, siyempre dininay nitong pogi na senador. At yun na nga, kumalat na sa media, nagalit itong Bong Revilla. At ang sistika mo, ipinatawag ba itong katukayo din naman niya? At yun nga, lumabas sa media yung litrato, nag-speech pa siya na, para ba namang, ito lang ang masasabi ko, no? Totoo man yun o hindi. Kasi, nagde-deny siya Kesyo hindi daw niya kotse yun. Yung number 8 na
number number 8 CA, pero nakalagay 17th Congress. So hindi daw kanya yon. Maari ngang hindi, dahil senador si Bong Revilla, yung plaka 17th Congress. Pero di ba ang 17th Congress Congress nga lower and upper house. So pwedeng kasama yung Senado. Pero hindi raw siya kasali sa 17th Congress. Nakakulong pa ata siya dun Ngayon, ang hindi lang po maganda sa pangyayaring ito, totoo man o hindi. Halimbawa, hindi nga talaga siya yung nandun. May kasalanan po kasi yung Colonel, tawagin na lang natin sila kasi parehong Bong Senator Bong and Colonel Bong. MDA Colonel Bong. Ang kasalanan po nitong MMDA Colonel Bong ay nagkaroon po kasi siya ng favoritism na bawal dumaan doon sa bus lane, pinayagang dumaan. Hindi naman siya Senate President Kasi ang pwede lang dumaan doon, Senate President. Yung Senate President in the Senate level. One of the 5 top. So, ang medyo napaka-OA po nitong Bong Revilla, no? Yun ang nakakainis doon dito sa insidente na to. Ang medyo mapahanga po tayo dito sa action nitong Colonel Nebrija. Although may kasalanan po siya dahil pinalusot niya yung hindi dapat pinalusot, pinadaan yung ginaw yung hindi dapat ginaw, pinadaan yung hindi dapat. Yun ang kasalanan niya kasi may favoritism siya. But then, yung nag-report sa kanya, hindi naman kasi siya po yung mismong nakakita or humuli doon sa convoy, kundi yung tao niya. Pero dahil nagkamali yung tao niya, inako po niya. Inako nito ni Bong Nebrija yung kasalanan ng kanyang tauhan, subordinate. Okay na po siya doon. Although may isa pa siyang mali. Yung paghingi niya ng sorry na sorry, na para natuloy bumaba na yung pagkatao niya. Na sa totoo lang, hindi naman po pwede na mag-sorry ka kaagad dahil hindi naman nga daw sigurado na ano ba naman tong camera. Umaano ayan nagmo-move. Nagkukusang zoom in, zoom out. Although maganda naman pong kaugalian bagay yung nagsosorry. Kaso, hindi naman po yata tama na magsorry ka na kaagad na hindi mo pa naman alam kung may kasalanan ka o wala, di ba? Kasi ayan nga, iniimbestigahan pa Tapos ang isang mali na naman dyan, sa part ng MMDA, inano kaagad si itong Bong Nebrija, inano kaagad, sinuspindi, at napakahaba ng suspension, Ano kaya yon? Without pay? Maaari, without pay. No, di kawawa naman. Pero, syempre, lesson learned na sana wag nang ulitin yung gano'n na nalaman tuloy ng taong bayan na kapag pala VIP, pinapalusot ninyo. Pero pag mga ordinaryong tao ang dumadaan doon at huhulihin, ang laki ng penalty. 5,000 pala. Goodness. Ngayon, ang hindi po maganda dito sa insidenteng ito pong inugali ni Senator Bong Revilla.
Nagpa-presscon pa. Presscon ba yun? Basta nabigay siya ng speech eh. Wala namang sinabi niya. Ang yabang. Ang yabang. Ang yabang niya na akala mo kung sino talagang malinis. Kesyo, ayaw na niyang maulit yung nangyari sa kanya in the past na napagbintangan siya. May phobia na raw siya. Aba, if I remember it right, oy, Senator Bong, nakulong ka nga eh, di ba? At ang bigat ng kasalanan ng kaso mo, plunder. At hindi lang basta pera, kundi magkano ba yung money involved? Nasa 200 million plus yata eh. At may mga ano nga eh. O ngayon tuloy na nakalkal na naman tuloy ulit yung dating kaso mo. Dahil sobrang OA mo. Napaka-OA na, palibhasa po, alam niyo ang mga ganitong klaseng politiko, senador. Yung mga ganito ka-OA, ganito ka, kung magpakita ng kanilang power, parang talagang mayroong tinatakpan. Kailangan magpakitang gilas, maging siga, kasi may tinatakpan eh. Yung kabobohan. Diba? Hoy, Bong Revilla, sa totoo lang, wala kang karapatang umupo sa Senado. Wala ka namang kwentang senador eh. Ewan ko nga ba dyan sa batas ng Pilipinas eh, kung sino-sino na lang ang nakakaupo dyan sa Senado, mga walang kakwenta-kwentang utak, mga walang kwenta, mga walang utak, nakaupo dyan. At isa ka doon. Kung umarte doon sa harap nung Nebriha, parang masyado naman pinahiya yung Nebriha, oh. Oo nga, may kasalanan siya, pinalusot ka. May mga nagsabi na nakita ka eh. Ewan ko ba, na natakot yata, umurong eh. Nakita ka raw eh. Nasa convoy ka eh. Ngayon, porke kasi nag-leak sa media at alam mong maling gawa, nagdi-deny. Nagdi-deny. Sana maging lalaki na lang. Aminin na lang na, kasi nagmamadali ako eh. Baka malate ako sa session namin eh. Kaya dumaan ako doon. Aminin na lang sana, mas kahanga-hanga pa yun eh. Kaysa yung may pinarusahan patuloy na tao eh. ang dami mong sinabi na akala mo naman nakakatuwang pakinggan. May sinabi ka pa na gustong i-recall yung ano ba naman to? Gustong i-recall yung budget para sa MMDA. Ano yon? Wow! Ganyan ba ang mambabatas? Konting mali lang, sa totoo lang, maliit na kaso lang yan eh. Maliit na kaso na na-involve ang pangalan mo, traffic violation, na kasalanan nyo ng mga VIP kayo. Baka nga nandoon ka naman talaga eh. Nagde-deny ka lang eh. Kailangan na talagang palitan itong camera ko. My goodness, nakakahiya. Kita mo, umaano siya eh, kusang gumagalaw eh. Tapos lalabo na. Ngayon, yung nagbanggit ka pa na i-recall, wow! Huyo! Ganyan ba ang tamang gawi ng isang mambabatas? May nagkamali lang, isang tao ang nagkamali, buong ahensya, parurusahan mo? Nasaan ang utak? Ipinapakita mo lang, Bong Revilla, na talagang wala kang utak. Sorry mga kababayan, doon sa mga tagahanga ni Bong Revilla, sa totoo lang. Sana naman humanga kayo bilang pagiging artista, hindi sa pagiging senador.
Dahil sa pagiging senador, wala namang binatbat yan. Wala namang nagagawa yan dyan sa Senado. Ano naman nagawa niyan? Pare-pareho lang yan eh. Si Robin Padilla, si Jinggoy, si Lito Lapid, yan mga artistang yan. Sino ba sa palagay nyo ang isang artista o dating artista na naging politiko na naging outstanding? Sino kaya? Palagay ko meron naman. Si Dan Fernandez pala. Dan Fernandez, medyo okay. Pero itong mga itong Bong Revilla na to, ang yabang-yabang eh. Akala mo naman eh, ayaw ma-involve sa isang kaso na akala mo ang linis ng pagkatao. Ang kapal nga ng mukha eh. Hindi na nahiya eh. Nakasuhan ka ng plunder, nakulong ka. Naku, kung ako hindi na ako magpapakita pa. Mag-lie low na lang ako. Mag-iba ako ng propesyon. Kaso, talaga kamong makakapalang mukha. Pareho sila ni Jinggoy. Di ba sabay silang nakulong? Ewan ko sino ang nagpalabas niyan. Guilty naman ang mga yan eh. Kung hindi kayo guilty, ba't kayo nakulong? Ngayon nga may bulong-bulungan na laki na naman ang nahaharbak ni Jinggoy eh. Walang kadala-dala. Ewan ko ba dito sa bayan natin? Masyado kasi mapagpatawad ang tao eh. At ibinabalik yung mga ganyang walang kakwenta-kwentang mga politiko. Nagmamadali, kaya dumaan sa hindi naman dapat daanan. Ano kaya pinagmamadalian? Pagdating naman sa session, hindi mo naman marinig ang boses niyan eh. Hoy, Bong Revilla, may yaya ka nga sa pinagagawa mo. Sorry po. May nananakot ka pa. Daanin mo sa pagiging senador. Akala mo naman mahusay na senador. Isa ka sa mga walang kwentang senador dyan, walang utak. Walang utak, makapalang mukha. Ang kapal ng mga mukha nito mga artistang senador na ito na kakandi-kandidato, wala namang naiko-contribute eh. Ano man ang naipasang batas ng mga yan? Puro pera lang eh. Naghahakot lang ng pera. Tapos, senador, para kung nagmamadali, pwedeng dumaan sa hindi dapat daanan at makalusot. Tapos nananakot. Nagsorry na yung tao. Para pang kesyo na phobia. Na-phobia ka sa plunder? Sa kaso mo? Sobrang kapal ng mukha eh. Buisit itong Bong Revilla na to. Takutin yung tao. Takutin yung isang buong ahensya. Akala mo naman akala mo napakahusay na senador. Wala. Hindi man lang nahiya ang mga to. Hindi nyo ba alam na wala naman kayong karapatan na umupo dyan? Naupo lang kayo dyan dahil sa estupidong batas na kahit sino pwedeng umupo dyan. Pero kung pagbasihan ng talagang essence ng inyong trabaho ng isang senador, wala kayo. Wala ka. Sayang lang ang pinapasahod sa'yo. Wala namang pakinabang ang bayan sa'yo eh. Nakaupo ka lang dyan sa puro lang kayo grandstanding eh. Diyan mo makikita ang senador na walang utak. Kunting mali na pwedeng ipagpasensya, pinalaki, nanakot pa.
Mayaya ka nga. Mayaya ka sa pagmumukha mo, Bong Revilla. Wala ka namang utak. Hindi bagay sa'yo maging senador. Dapat sa'yo, doon ka lang pelikula. Pag tuloy ako, nabubulol. Walang hiya. Buisit. Sayang. Sayang ang mga ipinapasahod sa inyo, mga buisit kayo. Sige po mga kababayan. Nabubwisit lang ako. Peace.